Yan, good morning mga madlang people, mga viewers natin dyan. Kumusta po yung umaga nyo dyan mga kababayan? At kape muna tayo, ayan. Malamig kagabi. Umuulan naman kagabi mga kababayan, mabuti hindi masyadong malakas. At ngayon na maliwanag na po yung araw ngayon dahil yung sabi mainit na daw dito ngayon. Sabi po ng Pag-asa. Ayan mga kababayan. At natapos na natin lahat ang mga CR na flooringan na at nalagyan din natin ng temporary bowl yung isang CR, yung common na CR, at papalitan po yun mga kababayan. Huwag kayong mag-alala dyan dahil papalitan po yan ng modernong CR bowl. At ang gagawin namin ngayon dyan sa likuran, dyan po ako magpalitada ngayon mga kababayan. Dahil pagkatapos po ng palitada dyan, hindi talaga biro yung magpatayo ka ng bahay. Tapos ganito kalaki, talagang magastos talaga mga kababayan. Dahil napakalaki po ng bahay ni Mang Ili. Ayan, at dandahanin na lang daw niya para hindi po siya ma-pressure. Ayun. Kasi nakaka-stress din mga kababayan, lalo na kapag marami kang iniisip. Ayun. At kapi-kapi muna tayo dito mga kababayan habang nagluluto pa ng pang-almusal natin. Dahil trabaho naman tayo pagkatapos ng almusal. Ayun mga kababayan, at maraming salamat po sa lagi nyong panonood. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na po yung PB Team channel, PB Team Panday, ayan, para lumaki naman. Ayan mga kababayan, at hindi dahil sa inyo hindi tayo makaabot ng 12K subscriber. Sana madagdagan pa yan. Ayun mga kababayan, at ingat-ingat tayo dahil po sa mga nangyayari sa mundo na hindi natin hawak mga kababayan. Yung panahon na bigla na lang umuulan na malakas, yan, marami po tayong mga kababayan dito sa Mindanao ngayon, lalo na po sa doon sa norte. Sila po yun ang naapektuhan masyado, binabaha po sila mga kababayan. At pasasalamat din kami dahil doon kami nakatira sa bundok at hindi kami matatamaan ng mga pagbaha. Ayun, at naawa tayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng paglakas ng pag-ulan mga kababayan. Sana po ay maka-recover sila ng maayos. Ayan. Yan mga kababayan, yung kaganapan dito po sa itaas ng bahay ni Mang Ili mga kababayan. Nakikita nyo yan dyan sa bandang wuling na yan. Nagsilabasa na po yung mga crack ng palitada natin. Ayan. At nakita nyo yan dyan na may tumagos na mga tubig dahil doon sa babaw ay hindi pa natin nalagyan yan ng yung flashing mga kababayan, yung kung sa Bisaya taklob, yung panakip doon sa itaas mga kababayan, kasi takpan po yun para hindi na po makapasok ang tubig sa gilid. Ayan, at saka mawawala naman yan mga kababayan pag na tayo mga kababayan, yung nagpintura na
Ang gagawin natin dyan para talagang hindi na tumagos yung mga tubig na yan, i-waterproofing po natin yan mga kababayan. May ilalagay po tayong waterproofing dyan bago natin pinturahan, para sure ball po na walang tubig na makatago sa pader. Dahil itong sa likuran na ito po yun ang firewall. Wala na pong bubong dyan, dahil yung bubong natin hanggang dito lang. Ayan mga kababayan, yan po yung gagawin nating diskarte para hindi po kawa-awa yung bahay na ginawa natin. At saka dito, itong UP na ito, ang plano kasi dito mga kababayan, kaya walang bubong dito. Itong flooring na ito, wala namang tulo, dahil ang buhos natin dito mga kababayan ng slab na ito ay ginamitan din natin ng waterproofing na hinalo natin doon sa ating masa o yung halo natin, yung mixing natin na buhangin. At wala namang tulo, wala namang problema doon sa ilalim nito mga kababayan. Itong mga poste nakikita niyo mga kababayan, kung nakikita nyo sa unang vlog ko, yan po ay railings po yan. At ang gagamitin po daw na railings dyan, sabi ni Mang Ili, stainless daw yung ikabit dyan sa mga bandang dyan. Pero pahuli muna natin yan, huli muna natin gagawin yan, dahil po sa wala pang budget. Dahil hindi po basta-basta ang materialis na gagamitin dyan, medyo may kamahalan po. Ayan, dahil yung gusto ng misis ni Mang Ili na design dyan, yung pa-square hanggang lumiit, paliit, yun ang gustong design ng railings dito. Malalaki kasi ito mga kababayan, hanggang dyan, pag ganon hanggang dito sa may bandang harapan, at saka dito sa gilid dito. Railings po lahat ang pangharang dito mga kababayan, yung stainless dyan. At malaki po ito, talagang magastos po ito mga kababayan, dahil yung stainless mga kababayan, kung alam nyo lang po, mahal po ang length nyan. At yan po yung trabaho ko dati, yung gagawa kami ng canopy na masasakyan, running board, step board, at saka mga bumper. Yan po yung trabaho ko nung una. At yun talaga yung suggest ko din sa Mang Ili, na yun ang gagamitin, kasi habang kung habang buhay na, panghabang buhay, hindi nakagagamit ng pintura mga kababayan, at hindi siya kakalawangin. Mas maganda po yan ilagay sa ganitong area, yung open. Ayan po mga kababayan. At ito, pangit pa yan tingnan mga kababayan, dahil nakikita pa natin yung mga square tube natin na nilagay dyan, yung 2x2, nakikita pa yan. Pag natapos na po yan, lalagyan po yata natin ng flashing yan sa bandang gilid na yan, yung parang gutter, lalagyan yan dyan, at saka dito. At may kisame yan, ang gagamitin na kisame dyan ay yung spandrel. Ayan, pag natapos na po yan, napakaganda na po yan tingnan mga kababayan. At saka nakita nyo yung kanto na yan, hindi pa natin nagawa. Gagawin natin yan para magiging matuwid po yung kanto na yan, para mas magandang tingnan. Ayan, marami pa tayong pwedeng gawin dito sa bahay ni Mang Ili mga kababayan. At abangan nyo na lang po yung katapusan ng bahay na ito. Lagi po kayong manood sa ating video para magiging updated po kayo sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa bahay ni Mang Ili. At dito naman tayo mamaya sa parting likuran.
ito po yung gagawin natin dahil nakapag-umpisa na po kami nung nakaraan. Ayan o, kapag-umpisa na po kami yan dito na magpalitada, kaso hindi natin natapos dahil nag-stop nga mga kababayan. At ito na naman ang gagawin natin hanggang doon sa baba. Dahil yun ang gusto na mangyari ni Mang Ili, na matapos po mapaltidahan dito sa likod. At dito din, gagawin din natin dito sa may stairs niya, sa may hagdanan. Ang ilalagay din natin na ano dito, railings, yung stainless din mga kababayan. Kumbaga yung handrail ba yung tawag dyan. Yung hawakan natin paakyat dito sa may hagdanan. Tsaka dyan sa may bandang niyang puwang na yan, yung butas na yan na nakikita dito sa may gandang gilid, ang plano daw dyan ay glass yan. Glass ang ilalagay dyan. Ayan po. At dito natapos na din tong naabangan. Ayan, may mga linya na ng mga tubig. Kunting-kunti na lang po talaga para po matapos na po ang bahay na ito. At saka dito mga kababayan, itong malaking dito, malaking space dito, glass po yan, full glass po yan hanggang kisame. Ayan. At may pintuan dito, yung exit patungo doon sa open niya na terrace. Ayun mga kababayan. At yung mga puste na yan, ang ibabaw niyan ay may mga ilaw. Lahat po ng puste na yan. Yung puste, pito yata to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pitong puste po yan. Lahat po yan may ilaw. At saka dito sa mga wuling na ito, may wulam to na ilalagay pati doon sa ibaba. Ayan, ito po yung plano po ng bahay ni Mang Ili. Ayan, sana matapos po natin to ng mas madali, kaso stop yung trabaho natin sa ngayon mga kababayan, dahil yung budget nga yung kulang. Ayan, ito po yung mga natin ngayon, panahon talagang maaraw na po mga kababayan, no? Maganda na po yung panahon dito sa Davao. Sana po ay hindi na umuulan ng malakas. Ayan. At saka yung kasama natin ay nag-uumpisa ng nag-ayag. Ayun, may na siya mga kababayan. Masipag po yung natin kasama. Yung libor natin, hindi na kailangan nating pag-uutusan. Yan mga kababayan, bababa na tayo doon sa ilalim. Dito sa at saka dyan natin ilalagay yung magiging kitchen nya. Dito po banda yung lababo sa may bintana. Ayan, at saka dito yung lutuan. At nilinis ko kahapon ito mga kababayan dahil po sa napakadaming dumi ng aso. Ayan o, at matinakpan ko na po lahat ng pwede nilang daanan. Ayan. At tingnan naman natin o, sa bandang ilalim yung slab nila ay wala tayong nakikita na basa. Wala tayong nakikita na bakas na tumulo po yung slab natin. Ayan po, yan po ang pinaka-importante mga kababayan. Kung sakaling magpagawa kayo, dapat siguraduhin din natin mga kababayan na kapag open, sisiguraduhin talaga natin na
hindi talaga tutulo. Dahil hindi maiiwasan yan mga kababayan, tutulo yan kapag hindi maayos yung paggawa. Ayan. Dahil open po yan dyan. Sa ibabaw niyan, walang bubong, yung may tiris. Ayan wala tayong nakikita dyan na bakas na may tulo. Ayan kahit gaano kalakas yung ulan, ay wala tayong nakikita dyan na bakas na tumulo. Ayan. At ito na po yung ginawa natin kahapon. Ayan po, matigas na, pwede nang tapakan. Ito po yung CR sa master bedroom at may bintana. Yung ginagawa nating bintana dyan is 50 by 50 cm. Binagay lang po natin sa kalaki ng CR mga kababayan, yung bintana niya. Dito kisamihan pa po ito mga kababayan para hindi makikita yung mga PVC na yan. Kisamihan. At dito mga kisabi na at itong PVC na ito ay natin ito mga kababayan, palitadahan natin para walang makikita na PVC. Dahil itong mga uling na ito, ang plano dito ay naka-tiles po ito hanggang sa may kisami. At talagang hindi po biro ang gagawa ng bahay. Talaga pong napakalaking gastos mga kababayan, lalo na't ganito kalaki yung bahay. Ayun, dito nakikita natin dyan na may mga pa yan, bakas ng anong tawag doon, pagtagos ng tubig. Dahil ang likuran yan ay hindi pa na palitadahan mga kababayan, kitang kita pa yung hollow blocks doon. Kaya yan ang gagawin natin para wala nang problema mga kababayan. Laki talaga ng bahay na ito mga kababayan kahit magtakbo-takbuhan sila dito. Napakalaki mga kababayan. Ito po yung bunga ng pagsisikap ni Mang Ili mga kababayan. Ayan. At ayan po mga ka-viewers natin dyan, mga OFW, yung palaging nanonood sa mga video ko. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa hindi nyo pag-skip ng ads. Dahil kahit papaano, kahit pa konti-konti yung kita natin mga kababayan, ay nakakatulong po yun sa mga gastusin sa bahay. Ayan mga kababayan, at marami na din po akong mga ginagawa na mga tulong-tulong sa mga kababayan natin na mas mahirap pa sa akin mga kababayan, kaso hindi ko na lang kinuna ng mga video iyon dahil po hindi naman importante na palagi tayong nagbibideo kapag nagpaabot tayo ng kahit kunting tulong. Ayun mga kababayan, ang Panginoon na lang po yung nakakaalam diyan, dahil kahit papaano, kahit sa kunting tulong na iyon ay nakatulong din tayo mga kababayan. At labis po ako nagpapasalamat sa inyo mga kababayan, kahit ganito lang po yung mga content ko sa mga video ko, ay hindi pa rin kayo nagsawa na nanood at nandyan kayo palagi mga kababayan, na palagi nagsuporta po sa aking channel. Ayan, at talagang nagpapasalamat po ako sa inyo talaga mga kababayan, dahil kung hindi dahil sa inyo na laging nagsuporta sa akin mga kababayan, ay siguro nag-stop na po ako sa pag-vlog mga kababayan. Para po sa inyo ay magpapatuloy po ako hanggang sa aking makakaya mga kababayan. At sana po sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na po yung PB Team channel, PB Team Panday po mga kababayan. Kaya para
kahit papaano lumaki yung channel natin at baka balang araw mga kababayan ay isa na po tayo sa magiging charity vlogger mga kababayan. Dahil yan po yung hangarin ko din po, dahil isa po akong lumaki sa mahihirap na pamilya at hanggang ngayon ay mahirap pa rin. Nais ko pong tumulong sa ating mga kababayan na mas naghihirap mga kababayan. Yan po yung purpose natin, kaya po ako nag-vlog dahil po na-inspire po ako sa mga ginagawa ng PB Team Davao at lalo na po sa ginagawa ng Pugong Biyahero kay Sir Paul. Talaga pong hanga po ako sa kanyang pagbimisyon. Pumunta lang po siya dito sa Mindanao para po matulungan yung mga kababayan natin nandoon sa bundok na nangangailangan po ng tulong. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Sana po ay hindi po kayo magsawa na magsuporta po sa PB Team channel, PB Team Panday po. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga kababayan at ayan, dito ko na lang tatapusin tong video na ito. Mamaya magbibideo naman tayo paano natin gagawin yung palitada sa likuran. Upload ko muna ito mga kababayan para makita ninyo yung mga kung ano ang nangyayari talaga sa bahay ni Mang Ili mga kababayan, yung ano ang istorya. Ayun, at salamat sa inyong lahat mga kababayan.